nga. Match point, oo nga. Tingnan mo. May glare yan, boss. Medyo ganito mo pa. Tilt down. Yan. Yan. Eto na tayo ulit. Papunta tayong Zoning 22. 2 linggo na lang mula sa araw ng pag-shoot na to. July 4 yan sa Metro Tent ulit. Pagbabalik natin sa Metro Tent at nanggaling lang tayo sa Right of Way. Unang event ng Right of Way na kumbaga bagong event title series na yung sinusubukan natin gawin. 2 araw ng napaka-solid na bakbakan sa lahat ng naka-line up doon. Yun nga, halo-halo nga siya ng langit lupa, mga veterano, tas unang batch ng POI 8. Grabe, sobrang solid sobrang solid nung experience para sa mga nakasama natin doon mismo sa venue. Alam niyo yun, lalo na nung day 2. Ang daming nagsasabi na yun nga parang throwback siya sa init ng B-side. Yung temperatura, parang B-side, pero syempre yun nga, dito dahil medyo semi-pit style pa rin yung ginagawa natin. Andun din yung pinakaunang pakiramdam ng pag-pit style namin sa B-side, sa unang best namin nag-B-side way back 2010, no? Pero syempre yun, yung unang B-side, hindi pa siya ganun kainit eh. Wala lang aircon, pero hindi pa, maraming tao pero hindi pa ganun kapatayan, di ba? Tapos ito, nung nakaraan, patayan talaga. Grabe, kita na yun naman ata sa mga suot ko at suot ng lahat. At kahit hindi naka-zoom in, kita yung mga pawis. Grabe yun. Tapos mga performances, syempre, napaka-solid. POI 8, sobrang dami yung bagong aabangan na naman. Challenges pa nga nun talaga is paano sila hanapan ng magagandang slot, magagandang timing ng mga susunod nilang laban. At syempre, meron pa yung mga susunod pang batch ng POI 8 kung sino pa. Tapos yun, tuloy yung langit lupa, uploading na shot itong mga nakaraang araw. Papunta na tayo sa semis, abangan natin yung mga plano para doon. Kailan ulit yun, at syempre kung ano pa may singit natin sa Right of Way. Na malamang doon babagsak yung yung langit lupa semis para talagang medyo in theme pa rin siya kahit papaano. Tapos yun, Zoning 22. Bakit ganun karaming Zoning 22? Wala lang, hindi, yun yung event nung panahon na parang siya yung bagay na dumalas nung panahon na 'di ba parang kumbaga yung mga ibang kung ano man yung tema ng mga ibang event tulad ng Buelta Balentong na ang unang bersikulo, syempre yung ahon, hindi naman siya para umulit, pero yun nga, eventually umulit yung alam ko yung nakaraang taon nagka-2 second sight, di ba? Second sight sa panimula ng taon, tas isa pa sa bago tayo tumuloy ng unang bersikulo o ahon, tas yung ahon na-extend din siya, nagka day 3. Siyempre yung mga para sa kung ano man yung theme nga ng zoning dati na parang ngayon yun yung mapupunta sa Right of Way na tas yung zoning naman baka pwede natin i-upgrade naman yung kung ano man yung tema nun sa listahan ng mga event titles natin kada taon, Tulad nito yung Right of Way nung nakaraan, Right of Way lang siya pero 2 days na kagad siya. So ewan ko, pag-uusapan pa namin ng team kung ano ba yung susunod ba is Right of Way 2 or Right of Way 3 na ba? Baka nagbe-make sense na maging 3, di ba? Pero yun nga, kasi yung zoning dati, kung kailan magkaka-zoning, kadalasan nagiging 2 araw din siya. Pero hindi rin laging Biyernes, Sabado, minsan magkasunod na Sabado. So, dahil doon, nagiging zoning 18, zoning 19, zoning 20, zoning 21. Parang kaya siya lalong dumadalas at dumadami yung bilang. Tas alam ko yung mga unang zoning pa nga, wala pang bilang yun eh. Kaya, pero, yun nga, nung pinag-uusapan minsan, naisip na nga namin i-standardize. Kaya, kung balikan nyo yung mga lumang zoning poster, makikita nyo, walang number yung iba, tas lumalaktaw lang talaga siya. Tas hanggang sa naisip na nga namin, hindi, standardize na nga natin. So, ilan ba yung, mga zoning dati, hanggang, yun nga, nakapagsimula tayo sa 18, 19, 20, 21, at eto na tayo papuntang 22. Yun, pagbabalik natin sa Metro Tent nga, huling Metro Tent natin ay Flip Top Live in Manila. Kasama sila Kuya Bam, Sir Glock, Loons, sila Keja, Mot. At bago naman nun, yung
battle event mismo ay Vuelta Balentong, kung saan nagdalawang laban si GL at nakakamiss din nga Yung kalaban lang naman talaga lagi sa Metro Tent is yung agawan ng schedule kasi talagang yun. Unahan talaga yun. Yun nga, parang ilang beses ko na rin nasabi na yun lang yung challenge talaga sa Metro Tent, no. Tapos siguro more of hindi na siya primary challenge talaga kung tusin. Yung kapag lineup na hindi na talaga kakasya sa Metro Tent. Yun lang naman, capacity. Otherwise, napaka sanay na rin namin at marami na rin ata sa sumusuporta sa live. Sanay na rin sila sa Metro Tent at yun, tingnan natin kung ano pang mga improvements na nagagawa namin or nasusubukan namin sa mga nakaraang venue, kung ma-apply natin dito. Tingnan natin kung yun nga, mapaggastosan natin yung mga kung ano mang pampaganda talaga ng venue, ng sistema, ng takbo, ng programa, ng lahat-lahat at expectations ganun pa rin naman mula unang battle hanggang huling battle dito sa lineup na to. Karapat-dapat ng atensyon at suporta ninyo. Syempre andyan yung Isa Buhay Quarters, yan isa sa mga magandang abangan, pero kahit yung mga ibang laban, mga non-tournament battles, para sa akin, panalo pa rin talaga yan. Nandyan yung dadalawa lang na MC na nakapag-isa buhay at 2x2 champion na si Shay at si M-Zite. Shay para sa Isa Buhay Tournament, syempre. M-Zite non-tournament battle pero napaka-solid na matchup at syempre yung itong nakaraang run niya, di ba, na saksi naman kayo lahat. Balanced representation pa rin. Dito pa rin may Mindanao represent. May Bicol represent. Yung isa dito, feeling niya Bisaya siya, pero medyo, 'di ba, parang insulto sa mga Bisaya. Parang napakabagay talaga na zoning yung pamagat ng event na to dahil feeling ko maraming hindi nag-aakalang pang super main event lineup tong lineup na to, pero kung tuusin, yun, meron kang Shay, meron kang Poison, may M-Zite, may Sak Maestro, may lahat talaga parang lahat to, pucha, may bukod lang sa isang matchup dito. Pero karamihan ng matchup dito, panalo talaga Tas baka hindi man sila yung pinaka hinahanap nyo o inaabangan na matchups, pero kadalasan yung pa yung mga klaseng matchup na nakakabigla. May makaka-upset, may tingin ko yun, medyo expected unexpected din tong lineup na to at maraming, kung hindi pa ba kayo kumbinsido sa lineup na to, ito yung may maraming sleeper battle siguro. Ayun, Enigma Machine para sa Zoning 22. Sa totoo nga, pinag-uusapan namin to bago kami nag-start mag-shoot na parang biglang parang feeling natin maikli itong Enigma Machine na to kasi yung mga huling ilang Enigma Machine puro 2-day lineups yun ngayon 1-day lineup na lang tas habang hinahabol ko pa rin na paano ba, medyo hindi na sobrang pahabain yung pagpaliwanag ng mga kada matchup at kung ano man maisip ko na baka hindi nyo pa naiisip, pero kutob ko, yun nga, habang tumatagal naiisip nyo naman din lahat ng pwede mangyari sa mga matchups natin. Kaya tingnan natin kung ano pang may dadagdag ko na impormasyon dito at ano mang dahilan kung bakit dapat kayo manood na itong Zoning 22. Mula sa baba ng poster, Dave Denver versus Jamie Sykes. Dave Denver, Rizal represent, Jamie Sykes, Olongo po represent. Tingin ko ito sobrang nito. Parang battle of the underrated or parang ganun, underrated na sobrang teknikalan na parang kumbaga kung di pa kayo pamilyar dito sa dalawang to, parang feeling ko dalawa sila sa mga MCs na pwede nyo balik-balikan yung mga naunang laban nila para masilip nyo kung bakit sila naka-line up dito at napaka well-rounded, technical, napaka siksik netong pareho. Dalawang ibang klaseng teknikalan. Si Dave Denver siguro sa lumalamang siya ng onting-onti sa punto. Parang kapag may na-focusan siyang angle o kung ano man o build up na papunta sa punchline, yung punto niya talagang ang ganda ng construction, napakasiksik, tas ang bigat ng landing. Habang si Jamie Sykes naman,
napaka-solid din ng ano ng sulat niya lagi. Siguro syempre lamang siya sa rapability, pagdating sa ratratan at sa tugmaan. Dave Denver baka may onting lamang lang siya sa accessibility siguro ng sulat niya, kahit na pareho nga silang technical at malalim. Parang baka lamang siya ng onte. Kay Jamie Sykes, syempre andun yung effect na yun nga parang dahil napaka-komplikado rin ng mga sinusubukan niyang gawin sa flow, sa tugmaan. Hindi siya pinaka-efficient na ma-digest ng fans, no? So, kutob ko, pamilyar na kayo sa mga ibang MC sa liga na may ganong epekto din na kumbaga mas lumilitaw talaga yung sulat nila sa video. Pero sana makuha nilang pareho na makapag-translate sa big stage. Dave Denver ata, unang big stage battle niya ata to o baka pangalawa. Ganon din kay Jamie Sykes, pangalawa. Yun, feeling ko underrated battle of the underrated at baka underrated battle of the lineup pa rin tong pinakauna na panimula natin sa Zoning 22. Etong susunod, sinasabihan ako na nahabaan na lang daw yung paliwanag ko kasi kung hindi, ang ikli na lang daw ng So, ano ba? Nung nakaraan, 'di ba parang nagkakajutan sila sa sa event nila So, ano pa ba? 'Di ba parang medyo may ideya na rin tayo sa mapapanood natin. Di ko alam tong si Topper, sabi nga niya sa akin nung nakaraan, pagkagising daw niya kinabukasan, parang hiyang-hiya daw siya. Tapos parang, di naman totoo, di ba? Never naman siya nahihiya sa pinagagawa niya. Ganun din kay K-Ram. Mukhang balita daw is hindi naman daw siya naghanda para sa battle. So siguro, di ba? Dahil di niyo ito binubuk joke lang. Siguro malamang titirahin nila ako. Okay lang, dali lang naman di ba? Kahit wala akong sabihin, putya, di ba? Dali lang i-rebat yung ganyan Baka, di ba, pareho silang matanggal sa Pilipinas, di ba? Si Topper, pabalikin sa sa Hormuz. Kahit isama na rin si K-Ram dahil, ewan, di ba, parang bagay siya janitor sa sa barko. O kung hindi, kahit yung tagalinis ng barnacle, di ba? Gamitin niyo yung ngipin niya, pang kiskis sa gilid ng barko. Pwede yun. Ano pa ba? Ewan ko Stopper, baka parang pa Serdeo na ata to Parang, di ba? Pucha, isipin nyo nung last battle ni Topper, di ba? 4 sila, pucha. Lahat ng MC na nandun sa harapan ng camera. 3 MC yun. Lahat yun hinalikan niya Di ba? Hinalikan niya, niya si Sharon, si Husky. Pati kakampi niya, hinalikan niya. Di ba? So, tas yun nga, parang ganito na lang. Subukan nyo, Topper, K-Ram. Subukan nyo kung ano yung naiisip nyo sabihin tungkol sa akin. Isang pindot ko lang, may lalabas sa LED. Yun lang yun. Yun yung pwede nyo siguro abangan. Tapos kahit wala kayong sabihin tungkol sa akin, baka bigla na lang din lalabas, di ba? Malay natin, naglo-loop naman yung LED Baka lahat ng battle, lagyan natin ng ganyan. Paalala lang sa mga tao at organizer at sa inyong dalawa, mga pinagagawa nyo. Di ba? Yun lang. Next, Batang Rebelde versus 30. Tingin ko, underrated battle din to, Parang mga hindi inaasahang matchup. Batang Rebelde, syempre, isa sa pinaka, veterano, isa sa pinaka underrated na MC. Lahat ng kapwa MC, alam nila at laging sinasabi kung gaano ka underrated talaga si Batang Rebelde. Pamilyar din karamihan ng MC sa gutom ng isang 30. May freestyle ability rin to si 30. Baka pa nga medyo mas pang battle din yung kanya. Syempre improving yung well-roundedness ni 30 na pangsabay kay Batang Rebelde. Baka lamang si 30 sa projection. Sana yun yung isa sa lagi naming parang inaano rin kay Barren na sana
lumabas yung gigil, di ba? Yung ano, kasi andun, yung skill set, undeniable naman talaga. Overall, well-rounded, entertaining, at dikdikan na battle tong ano, Batang Rebelde at 30, posibleng sleeper battle of the event. Sana maano nila. Susunod, Ruffian versus Kilan para sa Isabuhay 2026. Ano pa ba kailangan sabihin, men? Si Ruff, alam niyo na yan, talagang ano, kahit kailan, basta A-game, patay yan, putya, yari yan. Hindi na rin sila rookie at sophomore pero parang ganun na rin, di ba? Pwede natin tingnan na ganun. Siyempre, may bagong batch na ng mga rookies ulit ngayong taon pero medyo ganun yung ano, yung matchup niya. Parehong mas batang MC sa liga na hinahanap yung ano nila, gustong makapagmarka ulit. Si Kilan siguro, parang meron siyang skills na mambutas na mga style na akala mo mahirap butasin di ba? Tapos parang hindi niya sinasabayan mismo pero tulad nung nakaraan, di ba? Parang nagpakita rin siya ng onting flow laban kay Fruz, onting tugmaan. Parang bilang lang, pakita lang na kaya ko rin to. Pero yung pambutas niya, iba yung atake, no? Syempre andyan yung comedy niya na kakaibang brand din, na effective din. Syempre si Ruffian, sheer force talaga. Putang na yung parang ako na-imagine ko, ang hirap tumayo sa harapan yan. Expect the unexpected Parang siguro kaya ako rin nasabi kanina na yung tong Zoning 22 ay may pagka-expect the unexpected dahil nga sa bigat din talaga ng Isabuhay matchups na kumbaga baka hindi man ito yung mga pinaka-paboritong bagsak ng o hulog ng bracketing pero para sa akin lahat sila worth di ba? Parang puro kakaiba yung mga matchup Susunod, Sac Maestro versus Manda Baliw. Davao City represent versus Antipolo. Ganoon pa rin, Manda Baliw, syempre, yun nga, yung tulad ng nasabi ko ata nung nakaraang Enigma Machine, talagang onting-onti na lang bago siya talagang tumalon sa next level na ma-recognize sa skill niya bilang parang isa sa mga MCs na kayang pang mainstream na na recognition sa Flip Top fan base, no. Tas syempre, Sac Maestro, pagbabalik niya at makikita natin kung tuloy-tuloy pa rin yung niya, yung disiplina niya na pinakita niya nung round 1 ng Isabuhay. Hindi siguro disiplina sa time limits, pero sana makita natin dito, disiplina niya sa time limits dito. Tas syempre, parang medyo kakaiba yung hindi ko maalala kung kailan yung huling parang medyo mas leaning sa komedya na na nakalaban ni Sac, no. Pero sigurado kumbaga kapag nakakaharap naman si Manda Baliw, feeling ko karamihan ng MCs, ganun yung yung pakiramdam nila na putya, parang first time lang, ngayon lang ako makakaharap ng ganitong klaseng komedya na di ba, na napaka-efficient, 1-2 punches. Syempre, Sac Maestro baka lamang sa rhyming, pwede rin siya sa longer setups na may bigger payoff, mga ganun. Pero, hirap pa rin sabihin, hindi mo masabi kung anong marami pang hindi pinapakita barahatong si Manda Baliw tingin ko. At syempre si Sac ganun din na kung tuloy-tuloy rin talaga yung disiplina niya, parang naman, iba rin yung preparadong Sac Maestro, no? Hindi maitatanggi yan. Susunod, M-Site versus Saint Ice. Men, parang napakabagay na ito nung matchup na to. Parehong may mga parang match ng matitinding buwelo na kumbaga yung parehong run nila Saint Ice mula sa parang mula pa lang sa pagbalik niya sa liga hanggang sa kung kailangan yung ituring na redemption arc o kung ano man, pero yung evolution na pinakita niya, yung kada battle putya lagi siya may nagagawang ibang klase, laging lightning in a bottle moment. At ganun din kay M-Site itong mga nakarang matchups na pareho rin silang hindi pinaka kumbaga parang may mga cult following. Hindi hindi pinaka paborito ng mga ng mga sabihin natin yung mga casual fans, 'di ba? Pero man, tingin ko dito putya patayan to. Magpapatayan to. Tingin ko talaga parang M-Site ibang klase. Ganon din Saint Ice. Parehong freestyle ability syempre. Yun nga, ibang klase yung evolution ni Saint Ice sa freestyle, pero kung meron man kayang tumapat o tumalo pa doon, si M-Site yun, alam niyo yun. Pareho yung yung passion, parehong kumbaga, 'di ba, parang talagang magiging
matinding malinis na pakitaan ng ng skill set tong dalawang to. Susunod, Poison 13 versus Unico para sa isabuhay ulit. Siguro si Unico may pagka dark horse ng dito sa tournament sa natitirang mga MCs. Ako naniniwala ako na kumbaga yung game planning ni Unico napakagaling niyan. Para yun yung isa sa mga malaking improvements niya itong mga nakaraan. Syempre yung overall writing, rhyming, andyan na yan. Freestyle ability, meron din yan. Kung tusin nga, parang isa yan sa mga hindi natin na nakikita. Pero kumbaga, kung yung mga ibang nagagawa ni Saint Ice, kung tusin, kaya ni Unico yan. Dati nakakapagpakita siya ng ganun. Siguro, itong mga nakaraan, yun nga, para mas dumedepende siya sa sa overall quality ng writing niya. Pero andyan pa rin yan, kutob ko. Parang di ako makagulat kung yun yung isa sa mga technique na may lalabas niya dito ngayon. Poise, syempre, kaya niya rin naman talaga din mag-freestyle. Pero alam natin lahat yung pinaka-strengths ni Poise. At syempre, kapag polished yung performance, putya, hindi pinapawisan yan. Effortless na battle MC na putang parang ibang klase yung concepts. Kung si Unico, game planning. Ito si Poison, concepts, rhyme schemes, flows, syempre andyan yan. Halos near unbeatable kapag God mode flow si Poison. Pero yun nga, Unico, dark horse, isabuhay, expect the unexpected. Kahit ano pa rin pwede mangyari dito, bakbakan to, sigurado ako. At para sa huling laban natin ng Zoning 22, Shay versus Lock 1. Ang hirap hindi pumusta para kay Shay dahil kita nyo naman yung ibang level talaga rin siya eh. Pero masasabi ko rin yun para kay Swimming Boy Slack 1. Men, parang yung ceiling ni Slack napakataas din eh. At yan yung kayang pumaslang ng Class S eh. Parang kumbaga feeling ko yung laban na to mas dikit siya kaysa sa inaakala ng karamihan. Pero kung meron mang MC na kayang kumbaga kaya niyang tabunan yung mga ganong klaseng yung mga napapakita at nagagawa ng katulad ni Slack 1. Kung may MC na kayang magpakita ulit ng ng diferensya ng level, syempre si Shay yun. Parang kumbaga kaya niya yung gawin kahit kanino eh. Sa 'di ba, sa totoo lang. Pero kaya Slack 1 kayang pumaslang ng Class S at Shay kaya niyang ipakita kung bakit ibang class pa rin talaga siya, higit pa sa di ba? Baka higit pa sa Class S at paano pa mo kayo na yung diferensya ng andyan yung baka may onting lamang si Slack 1 sa rap ability, sa skill set. Ang dami kasi talagang skill set ni Shay na hindi ibig sabihin na wala yun kay Slack, di ba? Pero napaka tried and tested talaga ni Shay. Expect the unexpected. Yun lang yun. Baka di pa ako magugulat kung maging controversial tong battle na to at di ba? Sisihin nyo na naman yung liga. O kung ano man. Pero tingin ko kung isa ka sa mga fan na na kumbaga hindi sobrang nakasalalay sa resulta ng battle, kahit na syempre tournament battle ito, alam naman natin yun na high stakes. Tingin ko magiging isa sa mga napaka-enjoyable na battle tong dalawang to. Talagang gigil, skill set. Pareho silang gigil, pareho may skill set, parehong palakas pa rin ng palakas. Talagang na lang, literal na palakasan na lang talaga sila dun sa sa big stage, no. Slack 1, wag ka mag-swimming. Shay, wag ka ma-late or wag ka mag-overtime. Or di kaya mag-overtime ka kasi baka mamaya biglang si Slack 1 yung mag-overtime. Hindi natin alam. Enjoyin natin to. Zoning 22, sleeper event of the year. Para sa akin, bugod sa right of way. Pero tulad ng lagi rin natin hinahabol, every event, palakas pa rin ng palakas, pagaling ng pagaling. Yun nga, nakikita nyo, galing tayo sa right of way. Tapos papunta dito sa Zoning 22 na dati yung Zoning 22 siya yung parang pang small room battles, although nakailang TIU rin tayo dati, pero
yun nga, di ba yung mga dating zoning nagiging pit style kay TIU. Ito ngayon, tingnan natin kung ma-accomplish natin yung yung hinabol nating pag-elevate ng mga lineup ng bawat event title. At baka yung zoning 22, parang ito na yung habulin nating standard kahit sa mga susunod na zoning pa. Pagkatapos naman na itong zoning 22, ginagawa ko pa yung susunod na 3 event, halos 4. Medyo plano-plano na rin para sa kailan babagsak ang ahon. Wala pa ako masyadong mabibigay na spoilers, pero yun nga, may mga ite-testing lang tayo. Sana pagkadating ng zoning 22, may lineup reveal tayo sa mga susunod na plano. Pero syempre, ang isang sigurado dyan, yun nga yung kung saan man babagsak yung langit lupa semis. Syempre yung magiging isabuhay semis. At syempre automatic yung ahon kung ano man mabubuo nating lineup para doon. Shoutouts pa rin sa lahat ng nandito pa rin. Bagong fan kayo o mula day 1 pa talaga, mula 2010. Shoutouts sa lahat ng nakakapag-enjoy pa rin ito online, lalo na mga mga kababayan natin sa ibang bansa. Sana nakakatulong pa rin to sa inyong lahat sa edutainment, sa education at entertainment aspect niya. Syempre, shoutout sa lahat ng MCs palagi, lahat ng bumubuo na liga, lahat ng sumusuporta sa events, lalo kahit wala silang laban. At syempre sa lahat ng MCs, syempre na naniniwala pa rin sa vision natin, sa pinaglalaban pa rin natin mula noon hanggang ngayon. Syempre, shoutout sa mga represent collabs natin, lahat ng tulong at suporta ninyo. Yun, kita-kits, July 4, Metro Tent. Enjoy natin to, sobrang enjoy na ito. Parang may pakiramdam akong medyo mas magaan dahil 1 day lang siya, dahil yun nga, nakailang huling 3 event ng flip top kung tuusin, 2 days mula ahon hanggang second sight, tas right of way, puro 2 days. Ito naman 1 day, medyo talagang mas nakakagaan para sa amin pagdating sa organization side, Ewan ko, parang hindi siya masyadong tensyonado ang dating, pero siguradong liliyab yan sa July 4. Kaya kita-kits at abangan yung mga susunod na hakbang natin at yeah.